Ika-37 kabanata, ang Kapitan Heneral. Mga tauhang nabanggit sa kabanata. Talasalitaan, alinlangan, di sigurado, ipagpitagan, igalang, bigyang parangal, oportunista, manloloko, sibilisado, edukado, may pinag-aralan, nanghihinawa, nagsasawa, nagbubunsod, nag-uudyok, pinalagos, pinadaan, kimi, nahihiya, paghihidwaan, pag-aaway, kinalulugdan, kinatutuwa, yumukod, yumuko, nagkasala, nagkamali, sigalot, gulo. Kaagad na ipinahanap ng Kapitan Heneral si Crisostomo. Kinausap niya ang isang binatang taga Maynila na labis namang ikinagalit ni Padre Damaso sapagkat lumabas ito ng simbahan habang nagmimisa. Nanginig ang katawan ng binata at namutla nang pumasok siya sa silid kung saan naroon ang Kapitan Heneral. Ngunit nang lumabas siya, may ngiti na sa kanyang labi na nagpapakita ng kabutihan ng Kapitan Heneral at ng kanyang pagpapahalaga sa katarungan. Kasunod nito, ipinatawag ng Kapitan Heneral ang mga praile, kabilang na sina Padre Salvi, Padre Sibila at Padre Martin. Nagbigay galang sila sa kanya at hinanap naman niya si Padre Damaso. Ipinaliwanag ni Padre Salvi na may sakit ang praile kaya hindi ito nakadalo. Sunod na kinausap ng Kapitan Heneral sina Kapitan Tiago at Maria Clara. Pinuri niya si Maria Clara sa kanyang ginawa noong pananghalian dahil kung hindi niya napigilan si Crisostomo, maaaring nasaksak na nito si Padre Damaso. Sinabi rin ng Kapitan Heneral na nararapat siyang tumanggap ng gantimpala, ngunit magalang itong tinanggihan ni Maria Clara. Ipinabatid naman ng isang kagawad na dumating na si Crisostomo at handa na itong makipag-usap. Napansin ng Kapitan Heneral ang pagkabalisa ni Maria Clara, kaya sinabi niyang nais niya itong makausap bago siya bumalik sa Europa. Pagkatapos nito, inutusan niya ang alkalde na samahan siya sa kanyang paglilibot. Ipinaalala ni Padre Salvi sa Kapitan Heneral na si Crisostomo ay ex-komulgado, ngunit hindi ito pinansin ng Kapitan Heneral. Sa halip, ipinasabi niya kay Padre Salvi na ipinaaabot niya ang kanyang pagbati at hangaring mabilis na gumaling si Padre Damaso. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, nagpaalam na sila. Sa kanilang paglabas, nakasalubong nila si Crisostomo, ngunit walang salitang namutawi sa kanilang mga labi. Tanging mga mata lamang nila ang nag-uusap. Nang makita ng Kapitan Heneral si Crisostomo, agad niya itong kinamayan. Pinuri niya ang binata sa pagtatanggol nito sa pangalan ng kanyang ama at tiniyak niyang kakausapin niya ang arsobispo upang ayusin ang usapin sa ekskomunyon. Sa kanilang pag-uusap, nabanggit ni Crisostomo ang pagkakakilala niya sa pamilya ng Kapitan Heneral sa Espanya, na ikinahanga naman ng Heneral sa talino ng binata. Ayon sa Heneral, hindi angkop sa Pilipinas ang kanyang kakayahan at mas makabubuting ibenta niya ang kanyang mga ari-arian upang sumama sa kanya sa Espanya, kung saan higit na mapapakinabangan ang kanyang katalinuhan. Ngunit hindi sumang-ayon si Crisostomo. Sinabi niya na mas nais niyang manatili sa bayang Sinilangan at sa lugar kung saan namuhay ang kanyang mga magulang. Matapos nito, pinuntahan ni Crisostomo si Maria Clara. Samantala, kinausap ng Kapitan Heneral ang alkalde at inatasang protektahan si Crisostomo upang maisakatuparan niya ang kanyang mga layunin na sinang-ayunan naman ng alkalde. Dumating din si Kapitan Tiago at pinuri siya ng Kapitan Heneral dahil sa pagkakaroon ng mabuting anak at mamanugangin. Ipinahayag pa ng Kapitan Heneral na nais niyang maging ninong sa kasal ni Crisostomo at Maria Clara.